Ngayong taon, iba't ibang uri ng kalamidad ang sumubok sa katatagan ng marami nating kababayan. So ayan, makikita mo po yung mga tao dun sa baba. Medyo nag-ano na talaga sila, nililikas na nila yung mga ibang kalamidad. Mula sa pagputok ng bulkan, nag-alboroto at sumabog ang bulkang Canlaon sa Negros. Matinding tagtuyot. Wala, tuyot tubo. Kahit kuan, siyang tubig sa mga di, wala na. At malawakang pagbaha. Yan po, lalong lumakas ang baha. Mag-rescue na sa kabila. Ayan na! Ayan na, darangami! Kung makikita nyo po, maliban sa putik na nandito, itong kotse na to, wasak na wasak po ang sasakyan. Hindi na nila naisalba. Wala. Ito lang ang cellphone ko nasa kotse. Kung dito naka-charge, wala minuto. Sa kotse po. Oo, naka-charge sa kotse. Kung wala talaga, wala kami. Agad umalalay ang lingap sa mamamayan para tulungang makabangon ang mga naapektuhan. Daang-daang lugar sa buong bansa ang nagdeklara na po ng state of calamity dahil po sa epekto ng El Nino. Pagpasok ng taon, libu-libong kababayan natin sa bansa ang naapektuhan ng El Nino o ng tagtuyot. Ayon sa Department of Agriculture, umabot sa halos 10 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa buong bansa. Higit 200,000 magsasaka ang naapektuhan nito. Wala, tuyot tubo. Kahit kuan, siyang tubig sa mga di, wala na. Tubig. Pero para makaahon sila sa epekto ng tagtuyot, agad nagpadala ng tulong ang lingap sa mamamayan. Pero hindi pa man nakakabangon ang marami nating kababayan sa epekto ng El Nino sa Visayas. June 3, nag-alboroto at sumabog naman ang bulkang Canlaon sa Negros. Itinaas sa Alert Level 2 ang sitwasyon, kinailangan lumikas ng maraming residente. Nakaranas na rin ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental at Negros Oriental. Umabot sa halos 70 milyong piso ang halaga ng pinsala sa Negros. Kaya ang pananom napatay naman sa lahar. Wala naman. Sa gitna ng matinding kalbaryo, agad tumugon ang lingap sa mamamayan. Sabay-sabay ang ginawang pagtulong. Ipinag-utos na ang forced evacuation sa mga residente na nasa loob ng 6-kilometer danger zone sa paligid po ng Bulkang Canlaon. At aabot kasi sa 54,000 individual ang target nilang mailikas sa bayan lamang po ng La Castellana
na maituturing pong pinaka-apektado po ng ashfall. Delubyo rin ang naranasan ng maraming residente sa Metro Manila at kalapit probinsya. Sa pananalasa ng bagyong Karina na sinabayan pa ng habagat nitong Hulyo. Lampas tao ang baha. Marami ang natrap sa kanilang mga bahay dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Umabot sa halos 5 bilyong piso ang halaga ng iniwang pinsala ng bagyo at habagat. Pero habang nananalasa ang bagyo, sinuong ng lingap sa mamamayan ang mga apektadong lugar para mamahagi ng tulong. Kumbaga sobrang pasasalamat po talaga sa kanila kasi kusang pinagkaloob nila sa amin na walang hininging kapalit. Kumbaga, nag-responde po sila agad. Kaya maraming salamat po sa INC po. Nagpapasalamat po kami buong lugar po namin sa kanila. Maging ang mga matataas na lugar sa Rizal, hindi nakaligtas sa matinding pagbaha sa pananalasa ng bagyong Enteng. Nagkaroon din ng landslide sa Antipolo City. Ilang residente ang binawian ng buhay. Umabot sa higit 600 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyo sa agrikultura. Tulad ng mga naunang kalamidad, agad ding tumugon ang lingap sa mamamayan ng naapektuhan ng pagbaha. Binayo ng bagyong Julian ang hilagang bahagi ng bansa. Matinding pinsala ang iniwan nito sa lalawigan ng Batanes. Gaano man kalayo ang lugar, gumawa ng paraan ang lingap sa mamamayan para marating ang mga kababayan nating napinsala ng bagyo. Nandito na po tayo ngayon sa Barangay Sampaloc kung saan po nangyari yung landslide na marami po ang nasawi. Kung makikita nyo po sa ating kanan, ito po yung tindahan. Nakalahati na po siya. Hindi lang po basta tubig baha ang bumalot, kundi pati po putik. May nakakwentuhan po tayo na residente po dito sa Barangay Sampaloc. Ang ginawa po nila noong Huwebes, nung rumagasa po ang landslide at ang ulan mula sa bagyong Christine, ang ginawa po nila, umakyat po sila sa bubong. Dito po makikita natin na hanggang ngayon, 2 araw, simula po ng manalasa ang bagyong Christine, marami pa rin po ang naglilinis po ng kanilang mga tahanan. Putik po, ito po yung mahirap pong linisin sa bahay. Ngayon lang po nangyari na nagsabay po yung landslide at yung tubig baha. Galing sa ilog. Sa tingin niyo po, gaano po kaya katagal bago kayo... Dahil minuto lang. Dahil nung akala namin, tuloy-tuloy na yung pagdaloy lang ng tubig. Tapos noong paglingon ko ulit, siguro segundo lang siya. Ayan na, lumagasa na. Tapos yung bahay at saka yung mga tindahan, ito, dire-diretso na yun. Ito po, tindahan po ito. Yan ang tindahan ng mga tsinelas na nakalagay doon. At hanggang dito na agad ang tubig, pumasok na agad ang tubig. Ilan po yung mga batang dinala niyo? Nandito kong bata ay 5. 5 lahat po yun? 5 yun ang isa-isa namin. Hindi, isa-isa namin inakit dito. Dito muna siya umangat. Ito po ang gate nyo? Ito pa, itong gate namin. Tapos iniangat ko siya dito. Dito namin sa itinaas. Ito, malalim pa to, hindi siya pag ganito.
tubig pa lang tong naagos Tubig na pa po lahat. halos lampas tao. Tapos nung nandito na po kayo sa bubong, Nandyan lang kami. Minuto din kaming nandyan na ginaano muna Habang namin. umuulan po. Habang naulan. Tapos tumabit kami doon sa kabilang bahay. Na mas Hanggang doon mataas sa po. kabilang bahay yun. Doon kami lumusot sa bibintanang yun. Diretso kami sa school. kung napansin niyo po, eto na po yung bahay po nila nanay, na eto yung terrace po ninyo. Terrace po namin. Terrace po ninyo. Ngayon, sobrang taas na po. Halos hindi na po makita yung gate. At sa loob po, nung sumilip ako, halos wala na po silang maisalbang gamit po nila. Talaga ho, kahit ano. Damit. Wala ho talaga. Wala. Ito lang ang cellphone ko nasa kotse. Kung dito naka-charge, wala din ho to. Sa kotse po? Oo, naka-charge sa kotse. Kung wala talaga, wala ho kami. Paano po yung pagkain nyo nung araw na yun? Ano ho, yung nagpunta kami sa school. Doon kami dinadala ng mga ng mga LGU. Doon kami dinadala ng pagkain sa school. Ngayon po, 2 araw pagkatapos pong manalasa yung bagyong Christine, wala pa pong supply ng kuryente. Wala pa kami dito. Mahirap din pong makakuha ng gamit dahil pati po pinto nila ay hirap din pong mabuksan. Ayan. Ang mga gamit po ay nagkapatong-patong na po at nabalot na po ng putik yung iba pang gamit dito po sa bahay nila nanay. Kung makikita ninyo, itong mga truck na ito ay ginagamit sa isa sa mga pangkabuhayan ng mga residente dito sa Barangay Sampaloc. Kung makikita nyo, itong mga punong kahoy, nagkalat na dito, pati mga tubo, natamaan na rin ang poste ng kuryente, kaya naman ang supply ng kuryente dito sa lugar na ito ay naapektuhan na rin. Itong truck na to ay nakapatong na doon sa isang truck, kaya alam na alam mo nga malakas ang ragasa ng tubig at putik dito sa lugar na ito. 4 na truck ito na nagkadikit-dikit at itong isa ay pumatong na nga dito sa isang truck. At makikita nyo, may iba pang gamit ng bahay dito na inabot na rin hanggang dito sa lugar na ito. Etong sofa na ito, hindi natin alam kung saang bahay nang galing, pero ang daming mga gamit ng bahay na makikita nagkalat dito sa lugar na ito. Kung makikita nyo po, maliban sa putik na nandito, itong kotse na to, wasak na wasak po ang sasakyan. Hindi na nila naisalba. Ngayon po yung baha po, ulan. Ngayon po mga apo ko po, nilikas ko muna po, nilagay namin sa bubong. Sa bubong? Ito po, ito itong mismong bubong. bubong na mataas. Ngayon po bumalik po uli ako, kinuha ko mga anak ko. Sabi ko mga anak ko, bilisan nyo kahit wala ng gamit, arin ang baha, mamamatay tayo. May mga bahay din po dito sa tabi na napasukan na rin po ng putik at ngayon yung mga residente, kung makikita nyo po sa bandang likuran, sinusubukan pa po nilang magsalba ng iilang mga gamit nila na maaari pang isalba. At dito naman po sa ating kaliwa, ito yung pangkabuhayan na marami din na tulad nitong si Kuya nagsasalba din ng iba pa niyang gamit. Ayan. Hello po Kuya. Magandang tanghali po. Kuya, ano po ang ginagawa ninyo? Nare-recover po ng Nalubog po ito. Nalubog lang. Maisasalba pa po kaya natin ito? Ayos na naman po, nagawa na po. Kaya na po. Maisasalba naman po. May ibang gamit po na kaya pang maisalba. Tulad po ito na isalba ni tatay. Pero may ibang gamit din po na hindi na po kayang maisalba. Marami po mga box po niyang company po. Ang sinasabi po ni tatay kanina, dito po nakagarahe itong truck na pupuntahan natin na halos malubog na po dito po sa Taal Lake. Kita nyo po ang layo na inabot nitong truck na to at hindi po biro ang bigat ng truck na to. Kaya alam po natin na napakalaki po ng impact ng flash flood na dinulot po ng Typhoon Christine. Ilan po yung anak po ninyo? 4 po. 4. Natutulog po kayo nung Tapos hapon? nung nagising na po kami, tumawag yung kapatid po ng asawa ko. Malakas na daw po yung agos ng tubig. Lumipat po kami doon sa kapitbahay po namin doon sa malayo. Diyan sa may mga bahay po. May naisalba po ba kayong gamit? Na mga damit po namin, meron naman po.
Nabitbit nyo pa po? Hindi, mga kailangan lang po namin, tsaka yung mga papel. Yun lang po importante yung dinala namin. Hindi nyo po aakalain na ito pong tinatayuan natin ngayon kung saan po tayo nakatungtong. Dati pong punlaan. Dito po maraming nakatanim na halaman na isa po sa pangkabuhayan ng mga residente po dito sa Barangay Sampaloc. Pero ngayon po, kitang-kita nyo po, punong-puno na po ng kalat at punong kahoy. Mula po dito ay tanaw na tanaw po ninyo kung saan po nanggaling yung landslide. Andito na po tayo ngayon sa ground zero. Ito na po, makikita nyo po doon, may mga residente pa po at meron pa pong mga naguhukay. Sinusubukan pa pong ma-retrieve ang ibang mga nawawala. At papunta na nga po tayo doon. Dito po mismo, dumaan din yung landslide. 3 pala sila. So hindi lang siya isang bagsak ng lupa kung saan po gumuho. 3 silang nagsama-sama kaya ganun katindi yung impact ng pagguho ng lupa. Medyo matarik ang paakyat dito. Patuloy pang pag-retrieve kasama yung mga canine dogs. So, sinusubukan nilang mahanap pa yung mga ibang nawawalang mga residente dito sa lugar na ito. Gaano kadami na po ang inyong na-retrieve? Simula po Simula pagkahapon, na-retrieve kami ng 6 po na bangkay. Tapos pang-ito po yung batang. Kaninang umaga po. Bandang unahan nyo po nakita? Kasi doon po yung kabahayan nila. Pero ito, dito po yung bahay sa 2 years old? Hindi ma'am, parang umagos na po. bahay, pero parang pinangay dito. Naiyan po yung mga nadala ng pulik. Binga po. Sakaling makatulong po sa inyo. Po. Nay, sana po makatulong sa inyo. Makatulong na po sa amin. Magandang tanghali po. Thank you po. Without regard to faith, to religion, ay para sa akin napakalaking bagay. Malaking tulong ba ito ng lingap na ito dito sinagawa sa barangay namin kasi alam naman tag-hirap ngayon at saka may disaster din. Kaya nagpapasalamat din kami sa ni Cristo sa pamanaharan kapatid Eduardo B. Manalo. Maraming salamat po sa tulong niyo po. Malaking tulong na po ito sa amin na gaya naming wala rin po sa buhay. Mag-iingat po kayo lagi. Kung kaya nating tumulong dito sa mga taong to, simpleng bagay na pagtulong, malaking bagay na po yun para sa kanila. Gaano man kalayo ang lugar, gumawa ng paraan ang lingap sa mamamayan para maabot ang mga kababayan nating nangangailangan ng tulong na naapektuhan ng bagyo. Patunay ang mga ito na sa gitna ng matinding pagsubok at unos, nakahandang lumingap ang Iglesia ni Cristo. Buong pusong tutulong saan man at anuman ang panahon. Pia Guanyo Magot. At ako po, si Emma Tiglao. At ito, ang Lingap Stories.
po.